Magandang gabi sa ating po lahat. Batiin mo muna yung katabi mo, kapatid. Sabi mo sa kanya, Merry Christmas, ha? Sabi mo, huwag mong kalilimutan. Okay, meron po kasi tayo na fellowship sa araw po ng Pasko. That is Wednesday. Tama ba? No? Wednesday po yung Pasko, no? So, bago po tayo gumala, gumimik, magpunta kung saan, punta po muna tayo sandali dito sa church. Meron po tayong breakfast, fellowship, coffee, sandwich, para po tayo magbatian. At the same time, sama niyo po yung mga bata, lalo na para mapamaskuhan po sila ng mga bilyonaryo po dito. No? Sa Pasko, siguro po mga 45 minutes lang tayo. Pagkatapos po doon, ayun, bahala na po kayo kung sa inyo po gusto pumunta. Ang mahalaga po, sa araw ng Pasko, ipagdiriwang natin kung sino talaga yung may kaarawan. Amen? Sino po ba may kaarawan? Sa December 25, walang iba kundi ang ating Panginoon. So therefore, tayo po magbibigay ng gift sa ating pong Panginoon. So meron po tayong something na ibibigay kay Jesus because siya po yung may birthday. So meron po tayong sobre, pala po kayo kung magkano gusto yung bigay, regalo, anuman, tinalagay po natin doon, Happy Birthday Jesus. Amen? Kaya kasi po, siya po ang dahilan bakit tayo ay magdiriwang ng araw po ng Kapaskuhan. Amen? So ngayon po, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Tanungin mo muna katabi mo, masaya ka ba ngayong Pasko? Okay? Dapat po, tayo po ay maging masaya sa araw ng Pasko kahit wala mo tayo ng mga bagay na minimithi natin. Kasi ito po yung gusto natin ibahagi. Ano ba talaga yung mensaheng gustong ibigay ng araw po ng Pasko? At sapagkat ang Pasko po ay napakadaming mensahe na binibigay po sa atin yan. Kaya po, bawal po ang maging malungkot sa linggong ito, no? Wala pong iiyak, wala pong malulungkutin, no? Dapat po tayo po ay magdiwang sapagkat makikita natin na meron pong mabubuting mensahe na makikita po tayo sa araw po ng Kapaskuhan. Kaya sa Wednesday po, alas 8 po tayo, punta po kayo dito, mga 45 minutes lang po. Tapos po, mamamaskuhan po natin yung mga bata, lalo na. Sama na rin natin yung mga isip bata. Pwede na naman po. Sama na natin. Okay? Dahil alam ko, yung ilan dyan, nagpapalit na po ng tig-1,000 malulutong na. Si Pastor, nagpapalit na rin po ako ng bebentihin. Okay. So, ano ang mensahe ng Christmas? Bakit natin pinagdiriwang? Alam niyo po ba, may mga tao na nire-reject po nila ang celebration ng Pasko, pero hindi po tayo. May ilang mga samahan, organization, hindi po nila nire-recognize ang kapanganakan ng Panginoon. Pero tayo po bilang mga believers, naniniwala tayo na mayroong Panginoon, Jesus na pinadala ang Diyos Ama para po tayo ay iligtas, para po tayo ay makakilala sa Kanya, tubusin sa ating mga kasalanan. At alam ko po na walang dahilan para ikalungkot natin ang araw po ng Kapaskuhan. Kaya kahit wala akong bagong damit, magiging masaya ako sa araw ng Pasko. Kahit may mga tao kang gusto mong regaluhan, wala kang datong, hindi mo maligaluhan, huwag kang magpa-apekto dyan. Sapagkat hindi iyan lamang ang mensahe ng araw ng Kapaskuhan. So ngayong araw po ng Pasko, 4 na mensahe ang nais ko pong ibahagi po sa atin. So 4 na mensahe ng Kapaskuhan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po na meron kami isang Panginoon na isinilang sa sabsaban.
upang makita po namin na kailangan namin ng Diyos sa aming buhay. Sapagkat kami ay napahiwalay sa iyo, pero ikaw ay gumawa ng paraan. Nagbigay ka sa amin ng mga kaparaanan para kami mapalapit sa iyo. Salamat at maintindihan po namin ang apat na mensaheng ito tungkol po sa inyong kaarawan. Salamat po, turuan niyo po kami, gabayan, mabago ang aming isip, at malaman po namin na dapat po kami magdiwang sa araw po ng Pasko sapagkat meron kang mabuting balita para po sa amin lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong Panginoon. Una pong mensahe, bakit tayo dapat magdiwang ng araw ng Kapaskuhan? Ang unang mensahe po, ang Pasko ay mensahe ng dakilang plano. Amen? Ang araw po ng Kapaskuhan ay isang paghahanda sa kalangitan. Alam niyo po ba na napakadaming panahon, napakatagal na taon, napakaraming daan-daang mga taon ang inihanda ng Diyos para lamang ibigay ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, meron pong mababasa tayo maraming talata sa aklat po ng Lumang Tipan. Kaya po sabi po, nung kami nag-aaral, talaga po ang Bible ay binuo po yan para ipakita sa atin na ang plano ng Diyos sa atin na tayo ay lumapit ulit sa Diyos, kumilala sa Diyos, at tanggapin ng Panginoon muli sa ating puso. May mga tao hindi po naiintindihan. Kaya po, yung mga sulat ng propeta, especially sa aklat ng Isaiah, sinaysay na Isaias, binanggit niya dyan ang iba't ibang hula na meron pong isang tagapagligtas ang dadating. So sa langit, napakahaba ng kanilang pagpaplanong ginawa, lalo na ang ating Diyos Ama. Kasi bakit siya nagplano para sa atin? Nagplano siya kasi ayaw niya tayo mapalayo sa Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak sa walang hanggan. Ang gusto niya ay ibalik yung original na design ng Diyos sa ating pong lahat. Bakit pinagplanuhan tayo ng Panginoon? Kasi po, mahal tayo ng Diyos. Amen? So, isang bagay na maintindihan natin, ang mensahe ng Kapaskuhan ay pagmamahalan din. Amen. Ano niyo po ba? Ang sarap magpatawad sa araw ng Kapaskuhan. Pero ba may mga galit kayo ngayon? May mga tao kayo kagalit ngayon? May mga basher pa kayo na hindi nyo nakakasundo? Mga kapitbahay, no, na wala naman kayong ginagawang masama. Parang sama-sama ng tingin sa inyo, parang ikaw ay masamang tao, pero hindi naman. No, alam niyo po, kalimutan niyo na yon sa araw ng Pasko. Sapagkat, kaya nga, nagplano ang Diyos sa atin para tayo ay bigyan ng kapatawaran. Kaya, kung meron man ako galit sa isang tao ngayong araw ng Pasko, patawarin mo na yun. Kapitbahay mo yan na nagtatapon ng basura sa harap ng bahay mo, no, yung mga aso nila hindi tinatali, paggising mo na umaga, no, press ang umaga, pagkita mo sa gate nyo, tagtad ng tumpok, no, sino ba naman na hindi pag-iinit ang ulo? Pero ang mensahe ng Kapaskuhan sa atin, dapat sa ating puso, pag-ibig at pagpapatawad. Meron po isang maganda nangyari sa panahon ng ngayon. Pakinggan nyo po maigi ito. Di ba ang Bible po ay nahati sa dalawa? Meron pong Lumang Tipan at Bagong Tipan. Alam niyo po ba yan? Alam po ng marami yan, no? Sa Lumang Tipan, naandon ang mga hula na merong dadating na tagapagligtas. Tinutukoy po sa mga Lumang Tipan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang pagitan po, bago pumunta sa aklat ng Mateo, yung New Testament, alam niyo po ba ang pagitan nun? Ang pagitan po nun, ang haba, ang tagal, napakaraming daang taon. At ang pagitan po nito ay 400 taon.
400. So kung ikaw yung nabuhay nung middle age, ano yun, mamamatay ka. Hindi mo pa mararanasan yung merong isisilang sa sabsaban. Kaya marami namatay noon, hindi naranasan. Kaya mapalad yung generation, no? Nila Mateo, yung mga disciple, nakakita yun eh, no? Yung yung nasa nag-alay sa ating Panginoon. Pero, balikan po natin, no? Titignan nyo po, bakit gano'n? Kung may plano ang Diyos, bakit pinagtagal pa niya ng 400 taon? Bago niya ibigay ang tagapagligtas. Hindi ba sobrang tagal? Yun nga, 100 taon. Isang tawag doon? Century. Ang tagal na po doon. Kaya kung meron pong babalik, halimbawa, Panginoon, 400 years again, sobrang tagal po doon. Wala na tayong lahat dito. Amen? Kaya yung pagitan po doon, tinatawag po iyon ng silent years. Bakit silent years? Kasi po, yung pagitan ng Old Testament ay New Testament, alam niyo po, sobrang haba po niyan. Ang tawag po diyan, silent years. Kasi sa pagitan po ng panahon na yon, walang lumabas na prophet. Naintindihan niyo po? Wala pong revelation na mula sa Diyos, hindi katulad sa panahon nila Isaiah, Jeremiah, talagang kinakausap ng Diyos ang mga propeta. Pero nung panahon nito, nagkalagitnaan ng luma at bagong tipan, naging silent ang Diyos. Kaya ang tawag po ng mga historian po doon ay silent Diyos. Hindi nila naramdaman ang pinakailaman ng Diyos at tao. Pala kayo kung anong gusto niyong gawin. Pero, sa kabila nun, hindi natin alam, after 400 years, pinagplanuhan na pala ng Diyos Ama ang sangkatauhan. After 400 years, natupad na ang hula ng mga propeta. Anong natututunan? Pwede po natin matutunan po dito. Sabi po na Isaiah, chapter 60, verse 22, binanggit ko rin kanina po ito, no? Sabi, mangyayari ito sa takdang panahon pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita ang magsasagawa. In the right time, gagawa talaga ang Panginoon. Actually, sabi ko po, nung ako po yung nagtitingin sa social media, lahat ng mga verses na ginagamit, kiniklaim nila yan eh. Sabi ko, ganda ng verse na yan. Talagang at the right time, no, ifufulfill ng Lord yung kanyang pangako. Pero alam niyo po ba yung verse na yan? Tumutukoy yan na isisilang ang tagapagligtas. It talks about Jesus Christ. Yun ang context po niyang verse na yan. Pero kiniklaim lang natin, promise sa atin ng Lord yan. Pero ang laman ng mga chapter na yan, chapter 60, ay hula ni Isaiah sa ating Panginoong Jesucristo that after 400 years, matutupad na yung plano ng Diyos na merong isisilang na isang tagapagligtas. Ano po mensahe na pwede nating mapulot po dito? Una po, mga kapatid, anong pwede kong matutunan? Kung ang Diyos nagpaplano, una, marunong ka rin dapat magplano. Amen? Pwede man tanungin mo katabi mo, may plano ka ba sa buhay? Ano na plano mo? Amen? Kung si Lord ang habang panahon, nagpaplano siya. Grabing tagal. Pero pinulpil niya yung kanyang pangako. Di ba? Kaya, sabi ng misis ko sa mga kabataan, huwag kang mag-aasawa daw na walang kaplano-plano sa buhay. Alam mo, totoo yun. Oo, huwag kang pipili na walang tatanungin mo, pag tayo kinasal, anong plano mo? Parang si Batman, basta magpakasal tayo. Walang plano. Remember, tayong mga anak ng Diyos, tayo ay dapat maging halimbawa ng alin? Dapat punong-puno ka ng plano sa buhay. Punong-puno ka ng mga pangarap sa buhay. Meron kang mga gustong makamit sa buhay, meron kang gustong marating, meron kang gustong magawa sa buhay, meron kang gustong ma-accomplish. Why? Kasi katulad ng Diyos, pinagplanuhan din tayo para sa ikabubuti natin. And number 2 na pwede natin matutunan sa unang mensahe, ang plano
at pangarap mo ay dapat maging kapurihan sa Diyos. Hindi lamang ako mag-aaral kasi gusto ko makatapos ng pag-aaral. Hindi lamang ako magtatrabaho kasi gusto kong kumita ng malaking pera. Hindi lamang ako mag-abroad kasi gusto kong tulungan ang aking family. Greater than that, meron kang higher purpose. At ang purpose mo, dapat tayong lahat. Sabi nga ni Mika, ginawa niyo para mabigyan niya ng kapurihan ang ating pong Panginoon. Kamusta ka ngayon sa iyong status sa buhay? Successful ka ba ngayon sa buhay? At ang question, kung successful ka, yung pagiging success mo ba sa buhay, nabibigyan mo ba ng kaluwalhatian ng Diyos? Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, Pastor, marami akong pera. Okay, saan mo ginagamit ang pera mo? Sa kaluwalhatian ba yan dapat ng Panginoon? O sa sarili mo lang? Amen? Pastor, nabot ko ng mga pangarap ko. Good for you. Pero, sabi po, katulad ng plano ng Diyos, no? Binigyan ng kaluwalhatian ang kalangitan na meron tagapagligtas na dadating. Alam niyo mga kapatid, ano man ang meron ka ngayon, ano man ang gusto mong marating, ano man ang gusto mong mga pangarap, do it for God's glory. Amen. Mga estudyante, makatapos kayo ng pag-aaral, do it for God's glory. Amen. Gusto mo mag-abroad, do it for God's glory. Gusto mo mag-asawa ng isang artista, do it for God's glory. Amen. Gawin mo ang lahat para sa kapurihan ng Diyos. Pangatlo na pwede natin ikapulutan po na mensahe po dito. Ito po yung pangatlo, mga kapatid. Huwag magmadali o mainip sa katuparan ng plano mo. Walang shortcut, walang instant. Si Lord niya 400 years. Hindi siya nainip. Minabuti niya, pinalansya niya maigi ang kanyang plano, ang kanyang mga pangarap sa atin. Minagaling ng Panginoon yun. Talagang nag-set siya ng time frame. May panahon talaga, kapatid, para matupad ang pangarap mo, para matupad ang mga plano mo sa buhay. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi ako maiinip. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, relax ka lang. Makakamit mo din ang pangarap mo. At you will never be surrendered sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Tingnan niyo po mga kapatid. Kilala niyo si Donald Trump. Na siya po yung bagong, dati na siya presidente ng Amerika. Nanalo, tapos tumakbo ulit. Nanalo. Alam niyo po ba, nung habang tumatakbo po siya, napakadami niya mga kaso na binabato sa kanya. Napakadami mga sikat na artista sa Hollywood, mga athlete na sikat na ayaw sa kanya. Sinasabi talaga nila, they don't like Donald Trump. Kaya hindi nila daw iboboto yun. Pero si Donald Trump, nag-focus po siya. Hindi po siya nainis. Hindi po siya nainip. Pinagplanuhan niya yung gusto niyang pagtakbo bilang isang presidente. At alam natin na story. Siya ngayon po yung bagong presidente. Tingin ko po, kung inintindi niya yung mga kaso niya, nainis siya kay LeBron James, nainis siya kay kung ba yung mga umayaw sa kanya, si Oprah, yung ayaw kay Donald Trump. Siguro kung pinatulan niya yon, alam niyo, minsan ganyan talaga sa pangarap, merong mga pang-asar. Alam niyo yun, sino dito, si Mika, may mga pang-asar ditong araw yun, no? Hindi makakatapos. Sabi sa amin nung isang kakilala namin, pastor lang kayo, makakatapos kayo na isang doktor. Paano yun? Wala naman kayong resources. Sabi nga natin, we want our plan na makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Okay lang yan. Hayaan niyo yung mga basher sa paligid niyo. Basta kayo, gawin niyo, mag-antay kayo sa tamang panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pang-apat, ito po, huwag niyo po, sabi po, hayaan mo na ang Diyos ang gumawa sa mga pangarap mo. Kasi, mahirap din mangarap kung sa sarili ko lang. Pero masarap mangarap kung mararanasan mo yung tulong ng ating pong Panginoon sa Kristo. So mula po ngayon, kapatid, I encourage you, kung may matindi kang pangarap sa buhay, I encourage you, hingin mo ang kilos ng Diyos sa iyong mga pangarap. Amen?
Kung may mga gusto ka marating, parang minsan mahirap, imposible, parang matagal yan, parang hindi ko makakamit yan, okay lang yan. Minsan, alam niyo po yan, dumadating yung point, napapaisip tayo, parang hindi ko naman ata kaya. Kasi tinitignan natin, ang nagiging focus kasi natin, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Sa halip na maging focus mo, yung mga bagay na kayang gawin sa inyo ng Diyos. Amen? Sabi ko nga po, sa prayer ko, first time ko kasi nagkaroon ng anak na mag-go-board exam. Kahit ako, hindi ko naman po ina-expect na dadating siya sa point na gano'n. Pero sabi ko, kung ako'y nanonood sa mga social media, naku, yung mga bumabagsak, halos magpakamatay na. Lungkot na lungkot, grabe makaiyak. Naalala ko tuloy nung college ako, alam niyo po nung college ako, ang dami kong frustration eh. Doon sa hindi nakakaalam, parang 8 subject, ang binagsak ko. 8 subject. Maraming panahon sabi ko, ayoko na mag-aaral. Tatrabaho na lang ako. Panay-bagsak naman ako. Pero, nung panahon na yon, meron na akong faith sa Panginoon. Nakakilala na ako sa Panginoon eh. So si Lord, yes, siya yung nagpapalak sa akin. Tuloy ko lang. Sige, take 2 tayo, take 2. Nakakapasa naman. So sabi ng mga classmate ko, nako, pasensya ka na Arvin, hindi ka makakasabi sa amin sa graduation. 4th year na ako, 5th year, nagkakabagsak pa rin ako. So summer ako, para sabi ko, kailangan makasabay ako. By the grace of the Lord, napangiti yung mga classmate ko, sabi ng mga classmate ko, napasabay ka rin, no? Sabay-sabay po kami gumagraduate. Kaya, ang susi, hindi mo naman kailangan maging matalino. Sintasan kami ng mga estudyante. No? Ang kailangan mo lang, maging matiyaga. Amen? Sabi nga ni Tigong, tama na yun, 75, okay na yun. Passing lang po yun sa board exam, 75. Okay? Kaya yung prayer ko, sabi ko kay Lord, kay Mika, ayoko na maranasan niya yung frustration ko nung nag-aaral ako. Sabi ko, itong sistema sa mundo, halimbawa, engineer ka, hindi ka naman kikilala ni engineer kung wala kang lisensya. Tama? Kasi yun ang umiiral na institusyon dito sa daigdig. Pero remember this, pag ikaw ay isang mananampalataya, kahit anong institusyon meron dito, sistema sa daigdig, hindi kayang pantayan niya ng sistema ng langit. Amen? Kaya yung kapangyarihan ng langit, pwedeng pumapel sa sistema sa mundo. Pero, alam niyo po ba, pag ikaw ay nag-apply, kalimitan hinahanap nila talaga mga engineer, no? Malimit. Hahanapan ng license ka ba? Kailangan mo talaga kumuha. Kung hindi ka naman nila i-recognize. Ganun ang daigdig. Hindi mo naman pwede sabihin, mag-a-apply ako ng trabaho, pagtuturo. Ano sasabihin ko? Sir, tanggapin na ako kasi nagtuturo ako sa church. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? Kaya po, iba po talaga yung pinagpaplanuhan mo, yung future mo. Just like our Lord. Si Lord, mahaba ang kanyang pagtitiis, pagpaplano, naging matyaga siya, nagkaroon ng right timing. Amen? Siguro kung nabibigo tayo ngayon, baka wala pa yung right timing ng Lord sa atin. Amen? Parang marami po sa atin, akala natin, mga prayers natin, hindi natin dinig ng Lord. Pero si Lord, once na ikaw, remember this pag ikaw nagsimulang manalangin sa Diyos, yung unang-unang panalangin mo, I tell you this, hindi nakakalimutan ng Lord yun. Nag-request ka kay Lord ng bahay. First time, Lord, gusto na po namin manalangin ng bahay. Recorded na yun sa langit. Okay, minsan, inaambakan ng Lord, kung ano magiging reaction mo Huwag na 3 taon na, wala ka pa rin bahay. Nag-request ka na mapapangasawa. Grabe, 25 years na, wala pa rin nanliligaw sa akin. Okay? Nag-request ka, sana yung asawa ko bumait na, makakilala kay Lord. 15 years na, ganun pa rin ang visyo. Wait lang. Kaya nga dapat, huwag tayong magmadali. May time frame ng Lord sa atin. Taas ang kamay na may mga plano sa buhay. Amen. Huwag ka mag-alala. May takdang panahon ng Diyos sa iyo. Amen? So, yung iba po sa atin, nasa waiting period. Pero,
katulad ng ginawa ng Diyos sa atin, dadating din ang panahon. Yun nga lang, sabihin mo sa tabi mo, sa tamang panahon. Amen? Sa right time. Kaya, huwag kayo magtatampo kay Lord. Hindi pa siguro right time. Yung mga prayer request natin, kaya wala pa siguro ngayon, hindi pa ito yung right time na gustong ibigay ng Lord sa akin. Pangalawang mensahe ng araw ng Kapaskuhan, ito ay mensahe ng dakilang kapanganakan. Kapanganakan ng isang tagapagligtas na ipinangako na daan-daang taon mula nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sipin nyo na kung ikaw umaasa, mag-aantay ka more or less 500 years. Kung ngayon nabuhay noong Middle Age, wala namang Kristo, wala namang tagapagligtas. Kaya nga sabi ng unang Pedro, nasa na yung tagapagligtas, nagkandabatay na yung mga magulang namin, mga ninuno namin, nasaan ang Emmanuel? Wala. Pero sabi ng Bible, tapat ang nangako kapag si Lord ang nangako, hindi napapako, tinutupad niya sapagkat siya ay matapat na Diyos. Question, mga kapatid, may pangako ba sa iyo ang Diyos? Amen? May pangako sa iyo ang Diyos? Hindi, personally, alam mo, nakabasa ka ng verse sa Bible, parang sa iyo talaga to, pero hindi mo pa nararanasan ngayon, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ituto pa rin ng Diyos ang pangako na yan. Matthew chapter 1, verse 23. Bakit dakilang kapanganakan? Sabi po ng verse, maglilihi ang isang dalaga. Sino po mga dalaga dito? Ang taas ang kamay. Dalaga. Okay. May alam ba kayo na dalaga, walang asawa na buntis? Maliban na nabuntisan, iba po yun. Yung talagang virgin siya, tapos biglang nabuntis, wala po kayong mapapalitan. Ano? No, meron sa probinsya, sasabihin, nanuno sa punso yung, kaya buntis daw ng tikbalang. Hindi naman ako naniniwala doon, di ba? Kaya, iba po ito pinalano ng Diyos, iba yung nangyari. Ito po yung dakilang kapanganakan ng Panginoon sa pamamagitan ni Birheng Maria. Virgin, pero nabuntis. Ano nangyari yun? Hindi po ba iyan ay isang gawa ng Diyos? Hindi po ba iyan ay dakilang kamay ng Diyos? Bakit nabuntis si Virgin Mary? Gawa ng Panginoon. Because of the Holy Spirit. Walang sumiping sa kanya. Kakasal na siya, okay, kay Joseph, pero ang totoo nun ay inadya ng Diyos na ipanganak, okay, sumibol, tawag dito yung ipagbuntis ang ating Panginoong Kristo. So wala pong ganong kaganapan, kaya dakila po yun. Ang tawag po doon ay supernatural. Ako yan. Hindi pangkaraniwan. So sabi po ng verse, nung dala-dala ni Virgin Mary, ang ating Panginoon sa kanya sinapupunan, tatawagin itong Emmanuel. Maganda ang pangalan ng Emmanuel kasi ang kahulugan daw nito ay ano daw? Kasama natin ang Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon ko, mga kapatid? So gusto po natin makita sa mensahe ito. Una po, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sa iyo, maraming posible. Sa akin, maraming posible. Maraming imposible. Sa iyo, maraming imposible. Pero sa Diyos, lahat posible. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Sabi po ng isang author, ito po sabi niya, we serve a supernatural God who intervenes in supernatural ways. Sabi po ng quotation na ito, kung tayo totoo naglilingkod sa Panginoon, alam po natin, meron tayong kakaibang Diyos. Supernatural. Na namamagitan, gumagawa, kumikilos sa buhay mo at sa buhay ko sa kakaibang bagay. Kumikilos siya sa maraming kaparaanan na ang totoo nun, minsan hindi na natin maintindihan. Pero ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Sino makakapagsabi, sabi ng doktor sa iyo, mamamatay ka na. Ang buhay mo na lamang ay 2 buwan. But because you have faith, you serve God,
Gumawa ang Diyos supernaturally. Ang daming patotoo na mga Christian stage 4 cancer, pero pinagaling sila ng Panginoon supernaturally. Amen? Ang dami po mga Christian gusto na mag-give up sa buhay. Ang dami mga mag-asawa gusto na maghiwalay, but because of the supernatural act of God, nagkasundo ulit sila. Marami po sa atin nabinggit na sa alanganin ng buhay dahil sa pagmamahal ng Diyos, kumilos at gumawa ang Panginoon sa atin. I believe this Christmas, ito ay panahon ng pagkilos ng Diyos sa atin. Alam po kapatid, kung meron kang problema ngayong Kapaskuhan, i-invite mo ngayon ang supernatural na kilos ng Diyos sa iyo. Meron kang sakit pa ngayon? Meron kang financial problem na matindi? Meron kang relationship problem sa iyong family, sa iyong mga anak? Hayaan mong i-invite mo ngayon ng pagkilos ng Diyos yan. Kasi may mga panahon, may mga sandali, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi mo na kaya talaga. Aminin na natin. Hindi ka naman si Superman, hindi ka, tinatablan talaga tayo ng lungkot, ng problema, ng frustration. No, sumasama loob natin, kung minsan sa Panginoon, aminin na natin. Pero this time, itong Pasko ito, I believe isa sa mensahe na gusto ng Diyos sa atin, gusto niya ipakita sa iyo kung gaano siya kadakilang kumikilos sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit hindi mo hingin ngayon ng pagkilos? The supernatural way na gagawin sa iyo ng Panginoon ngayong araw ng Kapaskuhan. Meron ka bang problema ngayon? Matagal na, di ba? Sino meron dito matagal ng problema? Yung taon na, yung parang hindi nasusugata itong problema ko. No? Yung bang parang napali ka na sa ganyang problema. No? Ang tagal mo na may utang, ang dami mo utang. Ba't kaya gano'n? Hindi ako makaalis sa utang. Baka naman kailangan mong makita na kailangan mag-interpret na talaga ang Diyos sa sitwasyon natin. Amen? Bakit gano'n? Christian naman ako, pero yung asawa ko, hindi ko makita talaga ang pagbabago. Dekada na, ganun pa rin siya. Invite mo, taas mo ang kamay mo sa langit at sabihin mo, Lord, I need your supernatural way. Hindi ko na po kaya. Just admit it. Kung minsan, yun lang ay inaantay ng Lord sa atin. Lord, take over. Hindi ko na may mga panahon, hindi na natin kaya, pero kaya ng Panginoon. Amen? Sabi po ng author sa atin, ang paglilingkod sa Panginoon may pakinabang. At kuminsan tayo po pag naglilingkod sa Panginoon, ang kilos po natin pang natural lang eh. Kasi hindi natin nakikita, may mga planong ginagawa ang Diyos sa kalangitan. I believe lahat ng panalangin nyo nadidinig ng Panginoon. Sino po naniniwala doon? Amen? Sino po naniniwala? Lahat ng panalangin mo ay umaabot sa trono ng biyaya ng Panginoon. Umaabot sa langit talaga yan, kapatid. But because of your lack of faith, because of your doubt, because of your sin, nadidelay talaga. Kasi I believe God answers prayer. Talaga ang Diyos sumasagot yan sa ating mga panalangin. Pero may mga ibibigay na sana sa punto ng buhay natin, nadadali na ng anghel, bababa na sa atin, sa kalupaan, tapos tinoyo ka. Halika dito, angel, halika muna. Palipasin mo muna ang toyo niya. Tinotoyo ngayon hindi pwede yan. Amen? Hindi mo kayang i-handle yung matinding blessing ng Lord. Amen? Kaya, the Lord teach us, no? Na makita siguro mo minsan sa atin, tingnan muna natin kung didisiplinahin niya ang sarili niya. Amen. Kasi binigyan ko dati yan ng ng 100,000 inubos lang sa ito, yokin Walang discipline Okay, o wag mo na, post. Until such time na maintindihan natin kung ano talaga ang pamantayan ng Diyos, ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kapatid, malapit na. Sabi mo sa katabi mo, malapit na. Malapit nang ibigay ng Diyos sa iyo ang mga pangarap mo sa buhay. Pwede mo palakpakan po natin ang
ating pong Panginoon po yan. Pangatlong mensahe ng Pasko. Ito'y mensahe ng dakilang pagtubos. Amen. Alam niyo po sino po ang nagsasanla dito? Sino po nagsasanla ng alahas? Hindi ng anak, hindi ng asawa. Wala pong ganon. Sino po dito nagsasanla ng alahas? Kami dati nagsasanla. Uy, may mga alahas yan, ha? Okay. Ano yung po ba yung sistema sa pawn shop, di ba? Pag ikaw, di ba, yung singsing, sasanla ko po ito. May karampatang halaga yon o katapat na halaga. So, yung singsing, sasabihin, titignan sa pawn shop, ay hanggang 5,000 lang po ito. So, ibig sabihin, yung singsing, pag tinanggap nila at inaccept mo, okay po sa akin yung 5,000. Yung alahas mo, sino na namamahala nun? Yung pawn shop na. Bakit? Sinanla mo eh. Amen? Alam niyo po ba sa buhay natin, mahabang panahon, maraming mga tao nakasanla ang buhay sa kadiliman. Ang tawag ko po dyan, darkness pawn shop. Nakasanla yung buhay niya sa madilim na bahagi kung kaya't ang Panginoon nagbigay sa atin ng mabuting mensahe. Okay? Pinalalo niya, natubusin niya. Tingnan niyo po itong picture na to. Walang katumbas na halaga. Ako, para po sa akin, tinubos ako ng Panginoon, saka tinubos sa kasalanan. Sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya therefore, there is no condemnation sa ating pong Panginoon. Kaya yung kasalanan mo, pag tinubos ka na, ikaw, ang buhay mo dati ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. Pag ikaw nakakilala sa Panginoon, alam niyo po ba, tinutubos ka ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapayaran ka sa hindi mo kayang bayaran na halaga. Ako, maniwala po tayo, iba-iba ang kwento natin. Yung mga totoong born again po dito, mga kapatid, yun yung mga totoong binago ng Diyos ang buhay. Amen? Sino po dito dating mga serial killer? Meron ba dito? May mga serial killer natin dito. Di ba? O dahil ikay kumilala sa Paginoon, hindi mo na ginawa yun, ibig sabihin, tinubos ka na ng Diyos sa ganong klaseng buhay. O mga kabataan, sino dating rapist dito? May dating rapist pa dito? Mukhang rapist, pastor. Alam mo, pag ikay nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo nagagawin yung bakit, tinubos ka na eh. Ibig sabihin, yung tumubos sa'yo, siya na ang may kapamahalaan sa buhay mo. So yung buhay ko, sa madaling sabi, parang hindi siya katanggap-tanggap sa isang kabataan. Pero dumating ang panahon na merong isang mga ngaral na nakadinig ako, pinangaral ang salita ng Diyos. Sabi ko, ito yung hinahanap ko. Ito ang kailangan kong kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, yun yung panahon na tinubos na ako ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung dati kong ginagawa, hindi ko na ginagawa ngayon. Amen? Yun ang katibayan na ikaw ay tinubos ng Panginoon mula sa gawa ng kadiliman. Mga kapatid, kung ikaw isang believer ngayon, at ginagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa, kapatid, baka hindi mo naiintindihan na tinubos ka na ng Diyos. Amen? Sabi po ng verse natin dito, Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan daw ng kanyang kamatayan. We need to understand, kaya pala namatay si Kristo, hindi history yun. Hindi lamang isang istorya na tuwing mahal na araw, tatahimik ako, magpapakabait ako, magtitinitation ako. Kaya pala ginawa ni Kristo yun, teka muna, tinubos pala ko ng Panginoon. Na dati, nasa darkness pawn shop ako. Pero ngayon, nasa pagmamayari na ako ng mabuting Diyos. Kamatay at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Iyon ang gusto ko doon. Nung ako'y kumilala sa Panginoon, sabi ko, Lord, parang hindi ko kayang
makaalis sa ganong klaseng buhay. Pero naintindihan ko na ako pala ay pinatawad din ng Panginoon. Tinubos na ako eh. Ibig sabihin, may nagbayad ng malaking halaga para hindi na ako mabuhay sa ganong klaseng buhay. Kaya naging Christian po ako, naging mananampalataya, na-train ko po ang sarili ko, nagbasa ako ng Bible, no, sumali ako sa mga Bible study, no, sa mga kabataan, binago ko ang mga tropa ko, yung mga tropa kong panitisyon, medyo nilayuan ko na, no, pero hindi naman ako nagalit sa kanila. So ang mga tinopa ko na, yung mga tropa fit sa simbahan, si Paring Atan, naging tropa ko sa church niya. No, si Pastor Alma, kaya nga na-inlove sa akin yan naging tropa ko Amen? Batang simbahan, yung dating batang kali, naging batang simbahan. So hanggang iterate ako ng pastor, Arvin, ikaw ay tumayo, mag-opening prayer ka, mag-MC ka. Sa una, parang ayoko. Tapos, bandang huli habang tumatagal sa church, sabi ni pastor, mag-pastor ka. Ayoko po, pastor, kasi ang mga pastor noong araw, napakahirap. Ang mga anak hindi na pag-aral, walang pang-almusal. No, sabi niya isang pastor sa Mindoro, umiiyak yung anak dahil gusto ng pandesal. Walang pera si pastor na mapambili. Grabe, sabi habang kinukwento yun, tumutululuha ko. Kaya nung sinabi ni pastor, magpastor ka, hindi na oy. Sabi ko sa sarili ko, ayoko ng ganong buhay. May anak, pandesal lang ang hinihingi, hindi maibili. Sabi ng pastor, manalangin ka na lang anak, devotion ka muna ngayong umaga, mamaya na yung pandesal. Pero totoo, pandesal hindi kayang ibili. Pero alam niyo po, iba na ngayon ang magpastor. Ang mga pastor po ngayon, pinagpapala ng Diyos. Amen? Titigan mo yung katabi mo, gusto mo magpastor. Amen? Ang mga anak ng pastor ngayon, nakakatapos na ng pag-aaral. Ang mga anak ng pastor po ngayon, pinagpapala. Ang mga pastor po ngayon, may mga sasakyan na, kung alam nyo lang ang story ng DFCCI pastor, noong araw, inabutan ko po yun. No, naging assistant treasurer po ako sa organization natin sa Batangas, Laguna. No, kinuha ko ni Pastor Rosal. Habang kinukompute ko po yung mga tithes and offering nila, iiyak po ako. Sabi ko, Lord, paano nabubuhay itong mga pastor na to? Pero ngayon, hindi mo na sila iiyakan. Ay, iiyakan mo pala sila kasi matutuwa ka na sa ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ano sa lahat ng pastor po sa DFCCI, gusto ko pong malaman, ay may mga sasakyan na, may mga sariling bahay. Meron po tayo mga anak ng pastor na engineer, may mga anak po tayo ng pastor na architect, may mga anak po tayo ng pastor na mga doktora. Ganyan na po ang magpastor ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, magpastor ka na. Amen? Kasi pinagpapaala ng Diyos. Kaya kailangan mo lang, maintindihan mo pala na ako ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sarap po nun. No? Alam niyo po, ito na gustuhan ko. Nung maintindihan ko ang katubusan, mga kapatid, pakinig po kayo. Hindi lang pala ang kasalanan ang tinubos ng Diyos sa buhay ko. Alam niyo kung ano ba? Maaaring ikaw nararanasan mo to. Tinubos din ng Diyos lahat ng takot ko sa buhay. Lahat ng takot. Sino po dito matatakotin sa buhay? Naku, ano na mangyayari sa pamilya ko? Ganyan yung mga matatakot na neno. Naku, wala tayong malaking savings. Paano na tayo? Yung future, takot na takot. Alam niyo po ba, pag ikay ay isa ng mananampalataya, hindi ka takot na sa future po natin. Sapagkat ang kinabukasan po ng mga anak ng Diyos ay hawak po ng makapangyarihang Diyos Ama. Amen? Kaya sabihin sa tabi mo, huwag ka nang matakot sa kinabukasan mo, please. Kaya maraming nai-stress kasi tawag ni Pastora kanina, no? Yung isa sa nagpapasayad sa tao, alam niyo kung ano yun? Yung sabi, yung isip ka ng isip sa hinaharap. Ang tawag doon, Pastora, ay stress. Kasalukuyan. Ang tawag doon, kanina? Anxiety. Tatlo yun no? Anxiety, kasalukuyan. Wala kayo kanina kasi Depression, nakaraan. Yung mga shortcoming mo na nakaraan, yung mga kabiguan mo, hanggang ngayon, di ka makamove on, natidepress ka. Kaya nga natidepress,
Hindi ka makamove on sa nakaraan mo. Anxiety, isip ka na isip sa nakukuha ng tuition, ayun, yung kasalukuyan. No? Tapos, stress yung kasalukuyan, yung anxiety sa hinaharap. Kaya yung tatlong yon, kapusin mo, sabi ng Bible, tagian mo yung sa buhay mo. Amen? Kasi tinubos ka na ng Panginoon. Pangalawang, tinubos pa ng Panginoon sa atin, yung mga insecurity. Nako, yung baba minsan talaga ng, para sinisisi mo sarili mo, baba ng tingin mo sa sarili mo. Pang-apat, ito gusto ko, tinubos din pala ni Lord lahat ng sakit ko sa buhay. Sakit ng damdamin. Salbahe yung lolo ko sa akin. Salbahe ang tatay ko, hindi ako pinag-aral. Lahat ng kapatid ko, pinag-aral ako. Hindi! Dad, I hate you! Hindi matanggal sa damdamin mo yun. Nung ikaw'y kumilala sa Panginoon, kinuha na rin ng Lord yung sakit mo yun. Kapatid, pag ikaw matatampuhin pa rin ngayon, kailangan mo ng katubusan. Amen? Pag ikaw lagi pa rin masama ang loob mo, kailangan mong maintindihan ang katubusan. Pang-apat, ito po ang pinakamasayang mensahe ng Pasko. Kaya may Pasko, because of God's salvation. Sino po dito naniniwala? Pag namatay siya ngayon, sa langit po siya pupunta. Amen. Di ba makasagot? Then yung may full of faith. Sino po naniniwala, pag siya'y nawala sa daigdig na ito, pupunta po siya sa piling ng Diyos. Amen. Bakit? Yes, ang sagot mo. Kasi iyan ang mensahe nga ng Kapaskuhan. Emmanuel, sumasa atin ng Diyos, at the same time, He is our Lord Jesus Christ, our Savior. Alam mo kapatid, hindi ka takot mamatay because alam mo ang patutukuhan mo. Alam mo, ang pangat ng Panginoon sa iyo ay kaligtasan. And remember this, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagsanib sa relihiyon. Amen? Hindi po nakukuha. Wala po sinabi ang Bible po talaga. Ito sabi po ng Bible. Next verse. Acts chapter 4, verse 12. Kayo na po bumasa. Sabay-sabay tayo. Kay Yesu Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino lamang po? Kay Pastor ba? Sabi kay Yesu Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? No other name than Jesus. Wala talaga. Kaya nung maintindihan ko po, Lord, kaya pala ako na-saved because of my faith in our Lord Jesus Christ. Hindi dahil na mabait na kabataan ako o nagpakabait. Hindi sa dahilan na wala akong sinalbahe na kakilala ko, hindi ako mayabang. No, hindi ko dapat ipagmalaki yun. Kaya sabi po ng Efeso, wala tayong dapat ipagmalaki. And this is the good news na sinasabi natin, the great message of Christmas. Kaya may Pasko, kasi gusto kang iligtas ng ating Panginoon Christ. Sa gabi ito mga kapatid, kung naiintindihan natin ang apat na mensahe ng Pasko, mas maiintindihan din natin bakit din ako naandito sa church na ito. Amen? Mas maiintindihan ko bakit may mga taong gusto pa akong dalhin talaga sa church. Mas maiintindihan mo, kapatid ngayon, kung bakit kailangan kong lumapit sa ating Panginoon. Kung bakit sinasabi na nag-invite sa akin, may plano ang Lord sa iyo, mabuti ang Panginoon sa iyo, isinilang ang Panginoon para tubusin ka, para iligtas ka. Kaya po sa umaga, sa gabi po ito mga kapatid, magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil merong takilang mensahe ang araw ng Pasko. Ako ay really thank the Lord may Pasko. Sabi na iba, nagtitiwa kayo ng Pasko, hindi naman December 25 yan, wala tayong pakibot. Amen? Sabi, October ang Pasko, hindi na natin iintindihin yun. No? Kaya naniniwala po tayo, ang mahalaga,
alam natin ang mensahe bakit may araw ng Papasko. Kapatid, maaaring sa gabi pong ito, ikaw ay nangangailangan ng dakilang kaligtasan. Maaaring ikaw ay nangangailangan ng assurance. Sabi ng verse, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Pwede ba tayo lahat ay tumayo po ngayong umaga? Kapatid, kung alam mo, kailangan kang tubusin ngayon. Kasi nasa sanlaan ka eh. So dapat merong Jesus na tumubos sa'yo upang ikaw ay lumaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Upang ikaw ay lumaya sa kapangyarihan at gabos ng kadiliman. Maaaring ikaw isang mananampalataya, pero nararamdaman mo may isang bagay na tumatagi sa iyo. Let the Lord redeem that, kapatid. I-redeem ka ng Panginoon dyan. At ikaw, bilang isang mananampalataya, tulungan ka ng Panginoon, maranasan mo ang dakilang kilos ng Diyos sa buhay mo. Sa iyong pagpigit ng iyong mga mata ngayon, alam ko merong nais na ibigay ngayon sa iyo ang Panginoon. Ang iyong mga narinig ay hindi isang kwento lang, kundi ito ay nagmula sa salita ng Diyos. Are you willing to be redeemed by the blood of our Lord? Are you willing to accept Him as your personal Lord and Savior? Dahil gusto ka niyang iligtas ka ba? Gusto ka niyang tubusin. Halika, ikaw ay lumapit, sama-sama tayo sa ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Jesus. Jesus. Kapatid, kung nararanasan sa ngayon, na alam mo, parang may conviction na binibigay sa iyo ngayon ang Panginoon, hindi mo naman kailangan tanggihan. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi ko itataboy ang sinong lumalapit sa akin. Mula pa noon, alam mong mahal na mahal ka ng Panginoon. Masyado ka lang naging busy, masyado ka lang napalayo, masyado ko lang inuna ang maraming mga bagay dito sa daigdig. Pero sa pagkakataong ito, lumapit ka sa Panginoon. Invite our Lord Jesus Christ into your heart. Have faith in Him. Have faith in Him. Paggabi, kinalangin siya bilang Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ang nakapigil ka, kapatid, inaawit nila ang awit na ito. Kung nais mo natanggapin ng Panginoon, dahil ito ang dakilang mensahe ng araw ng Pasko, higit sa kaligayahan dito sa daigdig. Inanyayahan kita, itas mo ang kanang kamay mo, kapatid. If you want to accept our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, alam mo, nakakailangan na tubusin ka ng Panginoon, iligtas ka ng Panginoon, sapagkat may plano ng Panginoon sa buhay mo. Yes, salamat sa iyo, pangalakan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Hindi po, mga kapatid, mapanakataas sa ating mga kamay, ay po'y lumalapit sa Diyos. Yes, Holy Spirit. Ako'y niyo ang aming mga puso. Yes, Lord.
Praise God. Alam mo kapatid, ang gabing ito ay may isang aksidente na bawat isa po sa atin ay napadito. Maaaring kaya mo nadinig ang message na ito kasi gusto ng simula ng Diyos ang kanyang supernatural way sa iyo. Maaaring makarami mong hinihingi, dinadalangin niya sa Diyos. Pati hindi mo kayo simulan. Napagabi ng kilos ng Panginoon sa buhay mo. Nanampalataya ka sa oras na ito. Yes, Lord, we accept your supernatural way. Meron po sa atin ang problema financially. Supernatural way, Lord, na binigay niyo po sa taong ito. Meron po sa atin nagdaranas ng mga sakit sa kanyang katawan. Let the supernatural healing in the mighty name of Jesus Christ. Meron po sa atin malungkot ay pastor dahil meron po siya mga broken relationship. Supernatural way of God sa buhay po, sa pamilya po. Sino ba mga tao ito? Let the restoration in the mighty name of Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Yes, Lord. With peace. Naguguluhan ka, kapatid. Let the peace of God live in your heart. Yes. Nag-faith, tiwala ka lang sa Panginoon. Nothing is impossible for those who believe. Pwede mo bang hawakan natin yung ating po? Ilagay natin yung kanang kamay natin sa ating dibdib. Isipin mo kapatid, yung kamay na yan ay parang kamay ng Diyos. Di ba marami ka mga minsan na mga question sa buhay pero walang kasagutan. Minsan yung mga nararanasan mo mga sakit dahil sa mga depression, anxiety, mga nararanasan mo mga lungkot sa buhay. Kumisan bunga yan ang paglayo mo sa Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ang mga kamay na yan ay humihipo, kumakatong sa iyong puso. Pwede bang ipagkatiwala mo na sa Diyos ang buhay mo ngayon? Na wala ng pangamba, wala ng takot, wala ng sakit. Sapagkat hinihipo ka ngayon ng Panginoon kapatid. We recognize your faithfulness, Lord. Touch your heart. Touch your heart, Lord. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa dakilang mensahe ng Kapaskuhan. Panginoon, ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw ang maging sentro ng lahat sa buhay po namin. Ikaw ang maging Panginoon namin. Mula po ngayon, mararanasan po namin ang mga bagay na minsan hindi po namin kayang pagwalaan. Mangyayari ito sapagkat ikaw ay nakilang Diyos. Thank you for our brothers, for our sisters, Lord, na narito ngayon. Lahat ng kumilala sa iyo bilang Panginoon. Ibabalik po namin sa iyo lahat ng kadakilaan at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.